Kakababa ko lang po ng train at naglalakad na po ako papunta ng simbahan. Okay po, andito na ako sa grocery ngayon. Dito ako sa may Lamu Supermarket. Ito yung dinner natin ngayon, guys. Good morning, guys. Ayun, kakagising ko lang po ngayong araw. Time check muna tayo, 11 na po ng tanghali. So, kakain na po tayo at ito yung ulam natin. Meron tayong ebi fried, tsaka pritong itlog, tapos meron pang miso soup. Hello neighbors! Magandang tanghali po sa inyo at magandang panahon natin. Si Rika Chang nga po nauna nang kumain kanina kasi tulog pa ako nung time na yun. So bago pa tayo kumain, magdasal muna tayo. Okay po, sakay na tayo ng train dito. At papunta po kasi tayo ng simbahan dahil Sunday nga po ngayon. At weather check muna tayo. Ito 27 degrees Celsius po ngayon. Talagang mainit na po talaga yung panahon dito. Kakababa ko lang po ng train at naglalakad na po ako papunta ng simbahan. Time check muna tayo. 12:30 na ng tanghali. So, ang start ng English Mass namin dito ay 1 PM po. Bali, meron pa tayong 30 minutes. So, sa ngayon, grabe, init pa din po. Talagang start ng summer season na talagang pinaaga. Ito po yung gawain ko talaga tuwing linggo na pupunta ng simbahan para po magdasal and magpasalamat po kay Lord sa mga blessings na binibigay niya sa atin palagi. Siyempre, kontento na po ako kung ano po yung meron sa akin. Ito nga, maglalakad po tayo. Konting diretso pa to, bale meron pa tayong 10 minutes bago tayo makarating ng church. Kaya ang kagandaan dito, medyo malapit na po at lalakarin na lang natin. Kaya pagdating po ng month ng July tsaka August, dun po tayo may initan ng sobra. Dahil mas mataas na po yung temperature dito nun. Kasi po yung summer dito talagang sobrang init po kaysa sa Pilipinas. At yung summer kasi dito, hindi po tayo masyado nakakaramdam ng hangin. As in po talaga, kulob dito yung init pag summer. Kasi nga dito, kahit saan po tayo maglakad, kahit saan tayo pumunta, puro po mga buildings, mga apartments or mga mansions yung nakapaligid dito. Kaya masasabi natin na kulob yung init. Dahil na rin sa ano yan, sa structures na pinapatayo nila dito, lalo na tabi-tabi. Kaya siguro pa the more trees na magtanim tayo, the more na makakaramdam tayo ng sariwang hangin. Kaya iba pa din po talaga na mayroon tayong mga puno kahit saan po tayo pumunta. Dahil sila lang naman po yung poprotekta pag mainit ang panahon. Kaya iwas-iwasan po nating magputol ng mga puno para lang po may patayo tayo na kung ano-ano. So anyways, dito na lang muna po tayo at babalikan ko na lang po kayo mamaya after natin magsimba. So okay po, kakatapos lang ng misa ngayon. At yung next na pupuntahan ko po is magpapamassage po ako. So nagpa-reserve po ako doon ng 4 PM. So time check muna tayo. 2:20 na po ng hapon. So kakain muna po tayo ng merienda bago po tayo magpa-massage dahil ilang oras pa naman po. At mahaba-haba pa naman yung oras natin. Dito na tayo tatawid mamaya kasi sasakay tayo ng train dito sa may JR line.
Naglalakad na po ako ngayon guys at papunta na tayo kung saan tayo magpapamasahe. At ayun, time check, 3:40 na po ng hapon. Bali meron pa tayong 20 minutes bago tayo makapag-start at makapag-relax din. Kasi po every month nagpapamasahe na ako kasi recently po nakakaramdam po ako ng sakit sa likod dahil na rin po sa pagtatrabaho din. Kaya kailangan ko na rin kasi magpamasahe para medyo matanggal-tanggal din yung sakit ng katawan natin. Talaga as in guys, medyo nakakaramdam po ako ng sakit sa katawan. Lalong-lalo na po sa bandang likod ko. Kasi po yung trabaho namin is sobrang bigat po talaga. Pero okay lang po yan. Tiis-tiis lang po tayo basta may magandang trabaho naman tayo. At mas mahirap po talaga pag wala tayong trabaho. Tsaka mas okay na po ako kasi may tiyaga naman po ako pagdating sa trabaho at hindi naman po ako basta-basta nagko-complain ganun. Ayun po, kakatapos ko lang po magpamasahe at talagang sobrang sarap po. At ito, medyo magaan na po yung nararamdaman ko sa katawan ko. Talagang sobrang relax po ako kanina guys at sa sobrang sarap po nung masahe nila. Hindi ko na po namalayan na nakaidlip na pala ako. Anyways, bago po ako umuwi ng bahay, mag-grocery lang muna po ako para may kakainin po kami sa susunod na araw. At syempre, kailangan na rin pong bilhin yung mga wala po sa ref sa bahay para po makapag-stock po tayo habang wala pa po tayong pasok ngayon. Time check po, 5:40 na po ng hapon. So, dadaan muna po ako ng supermarket. Okay po, andito na ako sa grocery ngayon. Dito ako sa may Lamo Supermarket at mamibili lang po tayo ng mga ulamin natin dito. So, kailangan pa natin ng kalabasa. Ang laki dito. Next time na lang siguro bibili ako. Ito muna kailangan natin sa ngayon. Orenso. Pang sigang din natin. Gulay. Pas repolyo meron na. Tsaka isang pechay din. Kuha tayo. Ito, mura nga po pala itong pechay. 106 yen na lang po. Patatas kuha tayo. Pang nilaga siguro or pang curry natin para makapag-stock na tayo guys. Ito po nira daw ng bawang, presyo niya po 85 yen lang po. Yun, puro gulay po yung nabili natin ngayon. Mamaya titingin tayo ng karne tsaka isda. Kababayan po nating Pinoy dito. Nakatira din malapit dito na kuya. Oo, dyan lang sa malapit lang dito. Dito lang din sa Nakajima. Nakajima. Pares lang po kami guys. Ayan. Taga saan ka sa Pilipinas kuya? Ito sa sa Cotabato. Look at this po. Meron silang coconut milk dito. Pang ginataan. Ayan, isang lata po. At wala na rin akong ibang mahal na pwede rin kainin dito. Kasi yung iba po meron na rin sa bahay. Kung wala na tayong mapili, magbabayad na po tayo sa may counter or sa may cashier para makauwi na tayo. Ito po, meron din silang kape na nakakahon. Ayan. Meron pang iba't ibang kape dito. Ayan, kape din po ito. Hindi mo na po ako bibili ng kape kasi nga iwas-iwas muna po ako sa kape para hindi po masobran yung caffeine natin sa katawan natin. Kaya iwas-iwas muna po tayo. Pero tignan nyo po. Daming mga kape dito tapos ang mamahal na po yung presyo. Kaya iwas muna po tayo sa ngayon. Saka na tayo bibili pag nag-crave ulit tayo magkape. Okay po, kakauwi ko lang galing sa grocery at bad news nga po. Nabasag po yung pinamili kong itlog kanina. Kasi kanina is nahulog po sa basket na bisikleta ni Rika Chang. Bali ako lang po kasi mag-isa bumili kanina at hiniram po na lang yung bisikleta niya. At ito nga po, tignan natin. Halos karamihan po basag. Dalawa lang ate yung hindi nabasag dito guys sa 10 itlog na to. Hindi bali next time po is magdodoble ingat na lang po ako. Tapos ito yung mga gulay na pinamili ko, ito repolyo. Tapos mga iba pang toothpaste, bumili rin ng toothpaste, patatas. Ito po. Yan, patatas. At ilalagay ko muna po ito sa ref. Tapos yung mga karne din is andito na rin. Ayan po. Mag-aayos lang muna po tayo bago tayo kumain ng dinner, ng konti lang. Ito po yung mga pinamili kong karne kanina. Yan, giniling meron. Tapos yung baboy natin, tsaka pork chop meron din. Ayan po.
Tignan na lang natin yung itlog kung ilan yung magamit natin. Yung mga nabasag is ano na lang siguro natin, ipapangprito na lang natin para hindi masayang. Ito yung dinner natin ngayon, guys. Ay ang pininyahang manok na niluto ni Rika Chang. Pinainit niya lang po. Pwede na to. Patayin na natin. Bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Ito na po ang kanyang pininyahang manok. Titikman na po natin. Tikman muna natin yung sabaw. Masabaw po talaga kasi kaming kumain, guys. Kaya papansin nyo na puro sabaw yung pininyahan namin. Ah, sarap. Sarap ng katas ng pinya. Hindi siya maasim, tsaka hindi rin siya sobrang tamis. Sakto yung lasa ng prutas ng pinya. Kaya yun po yung nagpapasarap. May kamatis to, di ba? Tapos sinaluan pa nung katas ng kamatis. Kaya yun po yung nagpapasarap sa pininyahan ni Rika Chang. Ito, nahin natin tong pinya. Sarap. Sarap ng luto niya. Talagang ano. Yung pinya kasi na binili ko kanina sa may supermarket, ano siya, galing sa lata. Pero masarap po talaga. Next time nga natin ano, yung pinya talaga na original na fruits. Ay, ano, Oo. ikaw yung giwa, yung buo pa. Buo na ano pinya. Mas masarap yung pag ganun eh. Pag natural fruits. Sarap.